maganda, pag nagkakamali ang tao, huwag niyong kakantsawan. Kasi mahirap, isang araw, ikaw naman magkakamali. Oh yeah. Kasi nagpapahayag lamang na walang hindi nagkakamali. Di ba? Dito tayo sa Job chapter number 5. Job chapter number 5. I'm going to talk to you this afternoon about commit to trust God or committed to trust God. Amen. Alam niyo, maganda itong pag-uusapan natin. Kung meron mang pinakamahalaga, pinakamaganda na pagkatiwalaan natin, asahan natin sa buhay natin, walang iba kundi ang Diyos. I believe this church, pakinggan niyo na maigi ito. Wala pa akong sinasabi sa inyo that you trust me. Wala kailanman akong sinasabi sa inyo na you must loyal to me. Pero ang tinuturo ko sa inyo, let us trust God. Let us be loyal to God. Amen. Amen. Let us trust God and let us be faithful to God. Huwag po kayo maniniwala sa mga katuruan na maging ang mga pastors ay nagtuturo that they will trust the pastor. It's good to learn to trust the pastor. At maganda naman na tayo matuto na magtiwala sa pastor. Pero ang pinakamaganda na itinuturo natin, dapat natin tandaan sa ating simbahan, let us learn to trust God. Amen? Yun ang pinakamaganda. Kasi pag nagkamali ang pastor, baka hindi na kayo magtitiwala. Di ba? Pero pag sa Diyos tayo magtitiwala, aasa, sapagkat ang Diyos hindi nagkakamali. Normal lang sa tao na magkakamali. Pero ang Diyos kailanman hindi magkakamali. Kaya dyan tayo lamang mga kapatid. Meron tayong Diyos na kailanman hindi nagkakamali. That's why we must learn to trust Him. Now let's go to Job chapter number 5. Mula verse number 7 down to verse number 11. Ako na lang magbabasa. Okay, sabi ng Bible dito, nandiyan na kayo? Yet man is born unto trouble. So, huwag niyong kakalimutan yan. Yet man is born unto trouble as the sparks fly upward. Pero anong sabi ng Bible? I would seek unto God, and unto God would I commit my cause. Amen? Which doeth great things and unsearchable, marvelous things without number. Who giveth rain unto the earth, and sendeth waters upon the fields, to set up on high those that below, that those which mourn may be exalted to safety. Pag-usapan natin ngayon mga kapatid is committed to trust God or commit to trust God. Amen? Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Oh God, please give me wisdom and give them also the understanding as we hear your words, oh God. If there's any wicked ways or wicked sins or wickedness in our hearts, please forgive us, oh God. And please, let the Holy Spirit of God to talk to us personally
So please help us to be humble, O God. Baka meron kayo nakikita sa aming mga puso na hadlang, iba't ibang uring kasalanan, Panginoon, para hindi kami tumanggap ng pagpapala mula sa inyong salita. Pagpalain niyo, Panginoon. Patawarin niyo kami at pagpalain niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po ang inyong lingkod para maibigay ko ang inyong mensahe upang maabot ang pangangailangan ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. All right, you may be seated. Now let me give you a introduction of these verses na ating binasa. Na makinig na maigi. Makinig na maigi. Dito sa ating binasa, mga kapatid, the very purpose of the book of Job, why we have this book, is no other than to demonstrate God's sovereignty. Nakikinig tayo? To demonstrate God's sovereignty and the meaning of true faith. Because it addresses the question, why do the righteous suffer? Nakikinig tayo? Alam nyo ito, wala namang rason para ito si Job, mga kapatid, makaranas ng ganito. Nakikinig tayo? Kung tayo ang titingin, because Job, according to chapter 1, sabi ng Bible dito, there was a man in the land of Uz whose name was Job. Sino ito si Job? Man was perfect and upright and one that feared God. Amen? And stewed evil. So makikita natin, walang rason para ito si Job, mga kapatid, ay makaranas ng ganitong klaseng suffering. Because anong suffering ang naranasan ni Job, mga kapatid, samantalang ito si Job ay isang matuwid na tao. Pwede ba siguro kung tayo katulad nating hindi matuwid? Pero si Job, mga kapatid, ay isang taong, sabi nga na Biblia, he was perfect. He was upright, feared God, and eschewed evil. Amen? Come on, nakikinig kayo sa akin, mga kapatid? Walang rason. Pero, mga kapatid, anong nangyari sa kanya? Ang nangyari sa kanya ay lahat ng kanyang ari-arian ay na simot lahat at maging yung kanyang miyembro ng kanyang pamilya ay namatay lahat. Kinig tayo? Nawala lahat. Lahat ng mga ari-arian niya. Now, para makita natin ay tingnan natin dito sa verse number 13. Tingnan natin dito sa verse 13. Kasi sabi ng Bible dito, and there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And there came a messenger unto Job. Habang nagkakasayahan yung mga anak ni Job doon sa kanilang bahay ng kanyang isang kapatid, at ang sabi ng Biblia, biglang may dumating na messenger papunta kay Job. At anong sabi ng Bible? The oxen were plowing and the asses feeding beside them. And then sabi ng Bible dyan, and the Sabians fell upon them and took them away, yet they have slain the servants with the edge of the sword. So anong ginawa, mga kapatid? Pinagpapatay yung mga anak o yung mga oxen. And then sabi ng Bible dyan, and the Sabians fell upon them and took them away, yet they have slain the servants with the edge of the swords, and I only am escaped. And then ano sabi ng Bible dyan? Sa verse number 16, while he was yet speaking, there came also another and said, the fire of God is fallen from heaven and hath burned up the ship
and the servants and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. Namatay ulit. Nakikinig kayo mga kapatid, nasusundan nyo ba yung binabasa ko? Nasusundan nyo ba? Akalain mo namatay lahat yun. Wala namang karason-rason. While he was yet speaking in verse number 17, there came also another and said, the Chaldeans made out 3 bands and fell upon the camels and have carried them away, and slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. Yon. Pinagpapatay ulit, walang rason. While he was yet speaking, there came also another and said, thy sons, eto na, and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house, and behold, there came a great wind from the wilderness, and it smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead, and I only am escaped alone to tell thee. So nakita niyo mga kapatid, walang karason-rason na simot lahat ang mga ari-arian ni Job. Amen? Walang karason-rason, walang natira. Samantalang ito mga kapatid, si Job was perfect. Yung sinasabi dito sa verse number 2 and 3, nang sabi ng Bible dito, and there was born unto him 7 sons and 3 daughters. Namatay lahat ito na walang rason. Do you understand? In verse number 3, sabi diyan, his substance also, yung kanyang kayamanan, yung kanyang ari-arian, yung substance niya, was 7,000 sheep and 3,000 camels. Amen? Ilan yung kanyang sheep? 7,000. Ilan yung kanyang camels? 3,000. And 500 yoke of oxen. Ilan yung kanyang oxen mga kapatid? 500. And 500 she-asses. So that, sabi ng Biblia, and a very great household. Amen? So that this man was the greatest of all the men of the east. Wow. Kita mo, kilalang kilala si Job. Perfect. Feared God. Upright. Eschewed evil. Meron siyang 7 anak na lalaki. Meron siyang 3 anak na babae. So meron siyang 10 anak. Maayos yung pamilya niya. Pero biglang dumating, mga kapatid, ang hamon ng diablo. Kaya sabi ng Bible dito, sabi ng Bible, in verse number 3, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan, pakinggan nyo to, came also among them. Na makinig kayo, maigi mga kapatid, ang diablo ay totoong persona. Ang diablo ay kahit sino walang sasantuhin. Amen. Amen. Kaya mahirap tayo, nakakatakot mga kapatid, pag masyado tayong kumpiyansa sa ating mga sarili. Come on, amen. Kaya nga, mahirap sabihin na, ito, naghihirap na kapatid, yan kasi, yan ang mapapala mo, mahirap magsalita ng ganyan. Come on, amen. Kasi, alam nyo, makinig kayo, mas madaling mangantsaw pagka ang mga tao bumabagsak. Come on, amen? So that, makita nyo, sabi ng Biblia dito, and the Lord said unto Satan, alam mo, eto maganda, hinamon ng Panginoon si Satanas. Amen? Ano sabi ng Panginoon, whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. Na makinig kayo. Hindi natin nakikita ang diablo. Pero ang diablo is an unseen enemy. Amen?
Alam niyo kung anong ginagawa ng diablo? Akyat manaog lang yan. Akyat manaog, akyat manaog. Up and down siya. According to verse. Amen? According to verse number 7 na binasa natin. Ganun lang ang diablo. Hindi mo nakikita because Satan is an spirit. Akyat manaog yan. Yan. So, isang araw napansin ng Panginoon, sabi niya, saan ka naman nanggaling diablo? Sabi ng Panginoon, anong sagot ng diablo? Akyat manaog. Ayan. Ayan, naghahanap ng mabiktima. Nakikinig kayo? Nakikinig. Akyat manaog ang diablo at naghahanap ng biktima. Kaya huwag tayong mag-relax because Satan is not a joke enemy of God and in fact, Satan is the most number one enemy of God. Satan is the most number one enemy of God's people. Amen. Kaya mahirap mag-relax. Amen. So nung ginagawa mga kapatid ng diablo, busy siya, akyat manaog, akyat manaog. Isang araw nakita ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job? Gusto mo subukan yung aking anak, si Job? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Pinagmamalaki ng Diyos siya, and that there is none like him in the earth. Wow! What a testimony, amen? Anong pagkakilala ng Diyos kay Job? He is perfect. He is upright. He feared God. He eschewed evil. Ganon kakilala ng Diyos si Job. At ang sabi ng Panginoon, walang katulad yung anak ko na Job. That there is none like him in the earth. A perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. Amen? Hinamon ng Panginoon. Mga kapatid, kayang hamunin ang Diyos sa ating mga patutuo sa buhay. Oh, gusto ko yung testimony ni Job. Amen? Yan ang mga kapatid, pinakamagandang gayahin natin. Alam nyo, hindi ibig sabihin na perfect, hindi siya nagkakamali. Hindi ibig sabihin upright ay hindi na nagkakamali, mga kapatid. Walang tao, hindi ibig sabihin, hindi na siya nagkakasala o hindi makasalanan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, lahat makasalanan. Pero ang gusto ko makita nyo dito, ano ang testimony, ano ang pagkakilala ng Diyos kay Job? Come on, amen. Ano ang pagkakilala ng Diyos kay Job? Ano ang pagkakilala ng Diyos kay Job? He feared God. He was a perfect man. He was, mga kapatid, an upright man and eschewed evil. Amen? Walang rason, mga kapatid. Pero isang araw, dumating ang pagkakataon, sabi ng Biblia, then Satan answered the Lord. Kaya kapatid, sasabihin ko sa inyo, and said, that Job fear God for naught? Hast not thou made an edge about him and about his house and about all that he had on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. Makinig kayo na maigi. Okay, tayo ng tayo. Pakinggan nyo na maigi to. Alright, sundan nyo na maigi to kasi napakaganda to. Amen? So, sabi ng diablo sa kanya, hindi, kasi pinagpala mo siya eh. Kaya lang naman matuwid yan kasi pinagpala mo siya. Ang ibig sabihin, mga kapatid, alam din ni Satanas kung ano nangyayari sa atin. Alam din ng diablo kung pinagpapala tayo ng Diyos. Alam din ng diablo, mga kapatid, kung ano ang testimony natin na nakikita ng Diyos. But I just want you to know, mga kapatid, that
if Satan knows what is happening in the life of Job, pero nais ko malaman ninyo, Satan is not an all-knowing. He is not omniscient. But God is omniscient. Satan is limited, but our God is unlimited. Amen. And then ano sabi ng Bible diyan? But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. Anong sabi ng diablo sa kanya? Sige, subukan mong subukan mong ano mang mga nasa kanya. Tanggalin mo lahat kung anong meron sa kanya. Susumpain ka niya. Nakita niyo yung conversation, yung reasoning ni Satan laban sa Panginoon? Naunawan niyo mga kapatid? Nakita niyo yung reasoning, yung mga rason na binibigay, makinig kayo na maigi, na ibinibigay ng diablo sa Panginoon. Alam mo kung anong ginagawa ng diablo na ibinibigay niya sa Panginoon? Yung material na bagay. Kung yung mga material na bagay na nakay Job. Kaya nga mga kapatid, most of the time, para tayo ay ilayo sa Diyos, ang instrumento at ginagamit ng diablo, most is material things. Kaya, tinan mo, anong sabi ng diablo sa Panginoon? Subukan mong tanggalin yan. Kung hindi ka i-curse, yung anak mong pinagmamalaki mo na yan, na si Job. Anong sabi ng Panginoon? Alright, let's deal, let's fight. Verse number 12, alam nyo, napakaganda ito. Kaya alam nyo, pagka ikaw ay maayos sa Panginoon, pwede kang ipagmalaki ng Diyos. Mas maganda naman na ipinagmamalaki ka ng Diyos kaysa pinagmamalaki ka ng diablo. Come on, amen? Come on, anong gusto natin? Ipinagmamalaki tayo ng Diyos o ipinagmamalaki tayo ng diablo? Oh, I like Job, amen? And then, ito na ngayon. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power. Good night. Ha? Sige, subukan mo. Sabi ng Panginoon sa diablo. O sige, papayagan kita. Ang kapangyarihan ay nasa iyong kamay. It means, pakinggan nyo to, this is now the truth. Gumising ka na ikaw. Nakinig kayo. Ibig sabihin, kapatid, kung walang pahintulot ang diablo ay powerless laban sa Diyos. Nakikinig tayo mga kapatid. Kaya lang nagiging effective, kapatid, yung kapangyarihan ng diablo sa ating buhay. Kapatid, hindi tayo pwedeng galawin ng Diyos na galawin ng diablo na walang pahintulot ang Diyos. Ulitin ko, yung sinasabi ko, hindi tayo pwedeng galawin ni Satanas na walang pahintulot ang Diyos. Amen. Kaya tayo mga kapatid, may nangyayari sa buhay natin na hindi natin inaakala katulad na nangyari kay Job. Pero lahat ng yan ay merong pahintulot ang Diyos at kaya pinapahintulutan ng Diyos kahit maayos ka, kahit matuwid ka kapatid, yung mga bagay-bagay na hindi natin inaasahan natin. Pero kaya pinapayagan ng Diyos to demonstrate the sovereignty of God in your life. That's the purpose. Amen. That's the purpose. That's the very purpose upang i-demonstrate, upang ipakita yung power, yung kapangyarihan ng Diyos sa bawat buhay natin, katulad ng ginawa niya sa buhay ni Job. Kaya wala tayong dapat katakutan. Amen. Wala tayong dapat katakutan kahit anong mangyari sa buhay natin, katulad na nangyari sa buhay ni Job. Don't be afraid. Sapagkat ang Diyos ang siyang mas makapangyarihan kaysa diablo. Amen?
wow, maganda to. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Sige, subukan natin. All that he hath is in thy power. Only upon himself put not forth thy hand. Ha? Huwag mo lang siyang gagalawin. So ano ngayon? So, sinusundan nyo ba? Satan went forth from the presence of the Lord. Amen. Na, pakinggan nyo na maigi. Kailan nagwawala ang dyablo? Kailan nagsasamantala ang dyablo? Pagkawala na sa presensya ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, pagka ang dyablo ay nakawala sa presensya ng Diyos, maghanda na tayo. Baka sa atin dadapo ang dyablo. Nakikinig tayo? Come on, amen. So yan na yung nangyari sa verse number 13, mga kapatid, na binasa natin kanina. 14, lahat yung 7 sons and 3 daughters of Job was dead. Lahat, mga kapatid, yung mga substance ni Job, lahat, mga kapatid, yung kanyang 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 she-asses, at yung buong sampanayan niya, mga kapatid, nawalop lahat yon, nasira lahat yung mga kapatid. Walang natira. Sino lamang natira? Yung kanyang wife. Pero gusto ko yung response ni Job. Amen? So that in verse number 20, let's go to verse number 3. Pagkatapos mangyari lahat yon, anong sabi ni Job? Let's read verse number 20. Anong sabi ng Bible? Then Job arose. Come on, amen. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground. Kapatid, lumuhod lalo sa Panginoon and worship. Hindi siya nag-backslide, but he worshiped God. Come on, amen. Hindi siya nagmukmok. Hindi nag-negative si Job. Hindi lumayo sa Panginoon. Kundi sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, he fell down upon the ground and worshiped God. At anong sabi niya? Sa verse number 21, ano sabi niya? And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord had taken away. Whoa! Amen. Ano sabi niya? Blessed be the name of the Lord. In all this Job, sin not, nor charge God foolishly. Alam niyo kung bakit? Because Job fully committed to God. Amen. He was fully committed to God. He was fully committed to trust God. Alam niyo mga kapatid, isipin niyo si Job, tinitingala doon sa lugar niya. Sa lugar na ito, mga kapatid, kilala siya. Kilalang tao itong si Job na matuwid na tao. Pero bakit dumating sa punto, kapatid, na namatay lahat yung 10 anak niya, nawala lahat yung mga substance niya, mga kapatid. Pero anong response ni Job? Ubad ako sa bahay bata ng aking ina. Paglabas ko, wala akong damit. Aalis din ako na walang dala. Kaya anong sabi niya? Blessed be the name of the Lord. Bakit, mga kapatid? Sapagkat si Job, wala sa material na bagay ang kanyang tiwala, kundi na sa Diyos yung kanyang tiwala. Do not put your trust to your money, to material things, but let us learn to put our trust to God. Oh, sasabihin ko sa inyo. At
itong mga kaibigan ni Job, si Eliphaz, sino ba yun? Zophar, Bildad, yung tatlong kaibigan niya, sila ay nangusap kay Job. Now everybody listen. Kaya doon sa binasa natin, ito yung binitawan din ni Eliphaz kay Job. Ano sabi niya? Yet man is born unto trouble, as the sparks fly upward. I would seek unto God. Akala nila hindi ginagawa ni Job ito, pero ang maganda naman yung payo nila na iba. Maganda rin naman ito, tama? Anong sabi ng kanyang kaibigan? I would seek unto God, and unto God would I commit my cause, which is okay. That's true. Amen. Kaya alam niyo mga kapatid, ang pinakamagandang gawin natin, patuloy natin saliksikin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Kasi hindi natin alam, darating ang punto katulad ng nangyari sa buhay ni Job. Sa buhay natin, pwede mangyari yan. Wala namang karason-rason, may problema ka. Kagagaling mo lang sa church, may problema ka. Meron kang commitment na ginawa sa Panginoon through the church, pero may problema kang hindi inaasahan. Come on, amen. Pero ang maganda dito, sabi ng Biblia, unto God would I commit my cause. Amen? Alam yung pinakamaganda, what the word cause means, yung reason natin. Amen? Na makinig kayo. Pinakamagandang matutunan natin, bawat rason natin ay ibigay natin sa Panginoon. Amen? Bawat rason natin, bawat katuwiran natin, bawat usapin, bawat dahilan natin, anumang layunan natin, let's learn to give it to God first. Ibigay muna natin sa Panginoon. Amen? Amen! Ibigay muna na natin yan. Kasi pag ibinigay natin sa Panginoon yan, mga kapatid, tsaka natin ituloy yung rason natin kung tama o mali. Amen? Bago natin ituloy, anumang reason natin, kaya nga sabi ng Bible dito, I would seek unto God, and unto God would I commit my cause. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and shall bring it to pass. Amen? Ihabilin mo ang iyong lakad, sabi ng Biblia, sa Panginoon, tumiwala ka rin sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Kaya pinakamaganda, hayaan natin ang Diyos ang kikilos sa bawat layunin ng buhay natin. Come on, amen? Now, pakinggan nyo to. Ito maganda to. Maganda to. Sabi ng Bible, in the middle of the Bible, ano sabi niya? Psalms 118, verse number 8 and 9. Ano sabi niya? It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Amen. Ulitin natin. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Verse number 9. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Inulit ito mga kapatid. In fact, the same verse ito. The same verses, magkasunod, magkaparehas na talata. Pero anong sinasabi niyan? Wag nating ilalagay wag nating aasahan yung kumpiyansa natin, wag nating ilalagay sa tao, because it is better to trust in the Lord. Come on, amen. Now talking,
it is better to trust in the Lord. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Alam niyo, minsan baliktad tayo eh. Mas nagtitiwala tayo sa mga kilalang tao kaysa Diyos. Mas nagtitiwala tayo sa mga may mga posisyon sa gobyerno kaysa Diyos. Mas nagtitiwala tayo sa mga may mga pera kaysa Diyos. Mali! Psalms 125 verse number 1, a song of degrees, they that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be moved or removed, but abideth forever. Amen. Let us go. If we're going to go back to the life of Job, mga kapatid, makita natin kung paano siya nagtitiwala sa Diyos. Ikaw nga lang yung ganito. Ikaw, sa iyo mangyari ito, kapatid. Subukan natin kung sa iyo, sa atin mangyari ito. Walang karason-rason. Upright si Job. Si Job, mga kapatid, he is a just man. He is a perfect man. He is steward evil. Walang karason-rason. Pero biglang dumating yung isang araw, simut lahat ng kanyang ari-arian. Pero anong sabi ni Job, kapatid? Wow, ano sabi niya? Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. Hubad ako na lumabas sa aking nanay. Sabi niya, hubad din ako na babalik sa kanya. Diyos ang nagbigay, Diyos din ang kukuha. Amen! Kaya anumang problema sa buhay natin, kapatid, huwag tayong magtatampo sa Diyos. Huwag nating aalisin. Huwag nating babaguhin yung tiwala natin sa Diyos. At anumang nangyayari sa buhay natin, kapatid, sasabihin mo man, bakit kaya nag-commit naman ako? Bakit kaya nagsisimba naman ako? Bakit kaya sumusunod naman ako? Mga kapatid, hindi nyo ba alam na blessing sa atin mangyari sa bawat problema sapagkat that's how God demonstrate His sovereignty in our lives. Di ba napakaganda na ikaw ang pinili ng Diyos? Amen! Ikaw ang pinili ng Diyos, kapatid. Kaya nga pinakamaganda sabihin natin, yung sinabi ng Psalms 112 verse number 7, He shall not afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. I-fix natin yung ating sarili to trust the Lord. Amen! Ano yung pinakamaganda? Tingnan nyo to. Minsan, may mga Kristiyano na nahihiyang bumalik. Nakikinig tayo, mga kapatid. May mga Kristiyano na nahihiyang bumalik. Alam mo, Pastor, nakakaya. Baka bumalik ako pagtitinginan ako ng mga tao. Bakit? Kasi nagkamali. Kapatid, kung pagkakamali ang pinag-uusapan mula, pastor, hanggang sa inyo, hanggang sa ating kapatid, lahat tayo nagkakamali. Pero hindi ibig sabihin nagkamali ka, wala ka ng pag-asang tumuwid. Kaya nga, pinakamaganda, pag tayo ay nagkakamali, lalo tayo magpaturo. Pag tayo nagkakamali, mga kapatid, lalo tayo magpa-train. Pag tayo nagkakamali, pinakamaganda, mga kapatid, let's learn to put our trust to God. Lalo nating ibigay yung tiwala natin, i-commit yung sarili natin to the Lord just like Job. Sapagkat isang araw, mawala man ang isang bagay na hindi mo inaasahan, but if you are fully trust the Lord and commit yourselves to God, kapatid, anumang mawala sa atin, masasabi natin yung sinabi ni Job. Anong sabi ni Job? The Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord. Yan ang magandang matutunan natin. Amen. Nang tanong, bakit kinakailangan matuto tayo na mag-commit sa Diyos? Nakikinig kayo?
Bakit? Number one, trust God, and He can do what you cannot do. Do you believe that? Okay, magkukwentuhan. Ulitin ko, i-commit natin yung ating tiwala sa Panginoon sapagkat kayang gawin ng Diyos ang hindi mo kayang gawin. Amen! Ha? Nakikinig tayo? Kayang gawin ng Diyos, may magagawa ang Diyos at maraming magagawa ang Diyos sa ating buhay na hindi mo kayang gawin. Amen! Tingnan nyo, ano sabi ng Panginoon dyan? In verse number 9, ano sabi niya? Ito yung magagawa ng Diyos. Which doeth great things and unsearchable, marvelous things without number, who giveth rain upon the earth, and sendeth waters upon the fields. Kaya mo bang gawin yon? Come on, amen. Kaya mo bang magpaulan? Kaya mo bang magpadala ng tubig? Can you do great things? Can we do unsearchable and marvelous things without number? But God can. Kaya ang pinakamaganda mga kapatid, sa Diyos natin ibigay yung buong tiwala natin sapagkat ang Diyos maraming gagawin sa buhay natin na hindi mo kayang gawin sa buhay mo. Hindi mo kayang gawin sa sarili natin. I hope nagkakaunawan tayo. Amen? Katulad dito kapatid, hindi ko kayang magpatayo na mag-isa ng building sa lugar na ito. But God can. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo, but God can. Hindi mo kayang magpakatuwid, but God can. Hindi mo kayang magkaroon ng buhay na walang hanggan na mag-isa, but God can give you eternal life. Hindi mo kayang dalhin sa langit ang sarili mo, but God can. Amen. Hindi mo kayang magkaroon ng blessing na mag-isa, but God can. Let us commit our trust to Jesus, to the Lord, because God can do impossible things that you cannot do in your life. I hope nagkakaintindihan tayo. Amen. Alam niyo ba mga kapatid, marami tayong nagagawa sa buhay natin o marami tayong hindi magagawa at nagagawa sa buhay natin na ginagawa ng Diyos, hindi mo lang napapansin. Come on, amen? Alam niyo ba kapatid, hindi natin kayang bumangon kung hindi tayo babangon ng Diyos. Hindi natin kayang kumanta dito kung hindi tayo papayagan ng Diyos. Hindi natin kayang gawin yung ministries natin kung hindi papayagan ng Diyos. Hindi natin kayang huminga na mag-isa without the help of God. Hindi natin kayang gumaling sa ating mga karamdaman without the power of God. Hindi natin, kapatid, kahit gaano kasarap ang nakahatag sa table ninyo, kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng panlasa na masarap sa kakainin mo, you cannot eat kahit gaano kasarap ang ulam na nakalagay sa inyong table. Everything in our lives is all by the power of God. Kapatid, kung ating isusumahin lahat ng nangyayari sa buhay natin, lahat yan ay mula sa kapangyarihan ng Diyos na hindi mo kayang gawin by your own. Let us learn to put our trust to the Lord 100%. Sasabihin ko sa inyo, ano sabi ng Diyos? Sabi ng Biblia, huwag magtiwala sa tao. Huwag magtiwala sa princess. But put your trust to the Lord. Hindi ko mo, marami pera mo. Baka bukas, konti na lang ang pera mo. Number 2, trust God
and He can put you into the safest place. Trust God. Put your trust to God because He can put us into the safest place. And where is the safest place? Where is the secured place na gustong pagdalhan ng Diyos sa atin? Pakinggan nyo. In the will of God. Nakikinig tayo? In the will of God. Kaya nga maganda yung sinabi ni Paul. Ano sabi ni Paul? Chapter 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto the Lord, unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the power of, by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. The will of God is the safest place for God's people. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na kung may ministry kayo, that's the will of God. And that's the safest place for you. Na siyang pinagdalhan ng Diyos sa'yo. Amen. Kaya nga pag may ministry tayo, manatili ka dyan, huwag kang aalis dyan. Ano sabi ni Paul, mga kapatid? I have finished my course. I have kept the faith. And I am now ready to be offered. At sabi niya, merong naghihintay sa akin na reward. Wow, amen. Tignan niyo ano sabi ng Bible? Kilala natin mga verses na ito. In Proverbs 21 verse number 31, the horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. Kahit gaano karami ang panggiyera natin, kapatid, material things na meron tayo, kapatid, masisimot yan katulad ng ari-arian ni Job. Pero mga kapatid, anong puhunan ni Job? Hindi yung ari-arian niya, kundi ang Diyos pa rin. Kaya nga, anong sabi niya? Buo yung kanyang puso, buo yung kanyang kalooban. Nang sabi niya mga kapatid, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither the Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Whoa, amen. Bakit? Buo. Committed. Hindi committed si Job sa Panginoon. Amen? Psalms 33 verse number 17, an horse is waiting for safety. Neither shall he deliver any by his great strength. Oo. Sasabihin ko sa inyo, masasabi ko that right now, I am in the safest place. Because I am in the will of God. Ulit, hindi ibig sabihin na nasa kalooban ka ng Diyos, hindi ka na nagkakamali. Kaya huwag kayong matakot magkamali. Sabi nga nila, ang nagkakamali, yung may ginagawa. Pero yung hindi, walang pagkakamali, yung walang ginagawa. Trust God and He can put you into the safest place. Kinig tayo. Tignan nyo, nawala lahat yung mga ari-arian ni Job. Tama? Nakikinig kayo? But let us look at what happened to Job. Come on, amen? O nag-i-amen, yung alam ng kwento, nakakaalam dito eh. Kaya yung iba sa inyo hindi kayo nag-i-amen kasi hindi nyo alam.
Punta tayo dun sa last chapter. Nakikinig tayo? At alam nyo ba, kung babasahin natin to, pakinggan nyo na maigi. Nagalit ang Diyos sa mga friends ni Job. Bakit? Because they have something wrong accusation to Job. Eh sabi ng Panginoon sa kanila, oy, kayo, tinan nyo dito sa verse number 7. And it was so, 42 verse number 7. And it was so that after the Lord had spoken these words unto Job, the Lord said to Eliphaz the Temanite, my wrath is kindled against thee and against thy two friends, for ye have not spoken of me the thing that is right, as my servant Job. Pira, ang ganda ng testimony ni Job sa Panginoon. Come on, amen? Oh, dito tayo sa verse number 10. Andiyan na kayo? And the Lord turned the captivity of Job. Pakinggan nyo mga kapatid, hindi habang panahon ng problema natin. Come on, amen? Hindi habang panahon may problema ka. Ha? Tingnan natin. When he prayed for his friends, also the Lord gave Job. Wow. Ano nangyari kay Job? The Lord gave Job twice as much as he had before. Woo! Dinoble lahat ng Diyos yung kanyang blessing. Come on, amen. Then came there unto him all his brethren and all his sisters and all they that had been of his acquaintance before, and did eat bread with him in his house, and they beamed on him and comforted him over all that evil that the Lord had brought upon him. Every man also gave him a piece. Wow! Ha? Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Bumalik sa kanya mga kaibigan niya, mga kamag-anak niya. At habang bumibisita sa kanya, may nagdadala pa ng mga pera. And everyone an earring gold. Ha? Sino yung pumupunta sa kanya? Hindi na hinahanap ni Job yung money, hindi hinahanap ni Job yung gold. Kusang yung gold at pera ang dumarating sa kanya. Oh! Naunawan niyo to? Ituloy natin. Asan na tayo? Verse number 12. So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. Palagi ko naman mga kapatid malinaw, binibigay ko sa inyo purong salita ng Diyos. Blines ng Diyos doble kaysa kanyang pasimula. For he had 14,000 sheep and 6,000 camels and 1,000 yoke of oxen and 1,000 she-asses. Dinoble ng Diyos yung kanyang substance. Wow! He had also 7 sons and 3 daughters. Amen? Ibinalik ng Diyos yung kanyang anak. Pero ito ang pagkakaiba. And he called the name of the first Jemima, and the name of the second Keziah, and the name of the third Keren Hapok. Medyo hindi maganda pangalan na. Ha? Oo, pero tingnan natin, hindi wala kasi sa pangalan eh. Pero tingnan natin verse number 15. And in all that the land were no women found so fair as the daughters of Job. Doon sa lugar nila, wala kang makikitang kasing ganda ng mga anak ni Job. Siguro kasing ganda ni Crystal. Siguro kasing ganda ni Minchin. Sana all. Siguro kasing ganda ni
Karil. Siguro hindi kasing ganda ni, sino nag-testimony kanina? Pekna. Naunawan nyo? Yung pagpapala ng Diyos, pag committed ka sa Diyos. Ha? Nakikinig tayo mga kapatid? And then, ano sabi ng Bible niyan? And in all the land were no women found so fair as the daughters of Job, and their father gave them inheritance among their brethren. After this, lived Job 140 years. And so his sons and his sons' sons, even four generations. So Job died being old and full of days. Ha? Alam niyo mga kapatid, alam niyo kung ano lang tayo talaga, kung tayo lang talaga ay totoong umaasa sa Panginoon, and we are fully commit our trust to Him, maniwala ka sa akin, pwedeng gawin ng Diyos yung ginawa niya kay Job sa bawat isa sa atin. I hope nakakaunawan tayo mga kapatid. Ha? Kayang gawin ng Diyos yung ginawa niya kay Job hanggang sa panahon natin, sapagkat ang Diyos hindi nagbabago. And then last, mabilis lang ako dito sa puntong ito. Trust God again, and He can give us eternal life. Nakikinig kayo mga kapatid? Material things is a temporal. Ha? Pero hindi nyo ba iniisip, pinapahalagan na merong ibinigay ang Diyos sa atin? Yung mga nakita natin dito mga kapatid is all about material things. Pero ganun pa man dinoble ng Diyos. Makinig kayo. Pero isang bagay, mga kapatid, na meron kay Job, na binigay ng Diyos, na walang sino mang pwedeng makapagbigay kay Job, katulad natin, ay walang iba, eternal life. Amen? Ha? Kaya mga kapatid, pag nadi-discourage tayo, alam niyo, pinakamagandang balikan natin, yung ating buhay na walang hanggan. Come on, amen? Yung ating kaligtasan, pag simot ka na, katulad ni Job, simot na siya. Ano na lang natira, kapatid, yung misis niya. Ang natira pa, yung misis niya, hindi pa kumampi sa kanya. Hindi na natin babasahin, amen? Kaya anong sabi ni Job sa kanyang misis, para ka namang foolish woman, para ka mangmang. Anong sabi ng misis niya, sumpahin mo na yung Diyos mo. Pero hindi ginawa ni Job. Bakit? Because Job was fully committed to God. He put his 100% trust to the Lord. Mga kapatid, wala man tayong magandang bahay dito. Wala man tayong ginto dito. Pero ito, let's go to John chapter 14. Ano sabi ng Bible dito? Let not your heart be troubled. Ye believe in God. Amen? Believe also in me. In my Father's house are many mansions. Meron ka dyan. Amen? Look at the word mansions, plural. Kung tinanggap mo si Kristo, meron ka dyan. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Wow. Amen? Ano sabi ng Panginoon? Maghahanda ako ng mansyon mo sa langit. At isang araw, sabi ng Panginoon, babalikan kita. Susunduin kita.
Sapagkat doon tayo papanik, doon tayo titira sa Diyos, sa lugar, sa bahay, sa isang mansyon, kapatid, na hindi kayang sunugin ng apoy na katulad doon sa nagsunog doon sa Palestine. Amen? O gumastos sila ng mga millions, mga kapatid, of dollars, pero naging abo pa rin. Pero, yung mansyon natin sa langit, hindi kayang sunugin ng apoy. Come on, amen. Let's be excited with that mansion up there in heaven. Amen. Woo! Meron tayong mansion doon sa langit na hindi kayang sunugin ng apoy sa mundong ito. We are going to walk in the streets of gold. Amen. Streets of gold. City of gold. Doon sa lugar, kapatid, na wala nang kamatayan. Ha? Wala nang sakit. Wala nang sakit katulad ng sakit ni Jenida. Woo! Kaya sabi ko kay Jenida, wag mo masyadong damdamin yung sakit mo. Ha? Wag mong masyadong damdamin yan. Of course, nararamdaman mo. Iba pag siyang nakakaramdam kaysa tayo ang na hindi nakakaramdam. Pero isang bagay na comfort ko kay Jenida, you have a mansion in heaven one day. Oh, amen. At ibinigay yan ni Kristo. Bakit ibinigay ni Kristo? Because we trust Jesus. That He can give us eternal life that the world cannot give to us. Kapatid, alam niyo ba kung sino makapagbigay lamang na buhay na walang hanggan? Ang mundong ito at kahit sinong pinakamayaman na tao sa mundong ito, hindi tayo kayang pangakuan at bigyan ng buhay na walang hanggan doon sa langit. But Jesus can give us mansion in heaven. Ngayon, hindi ka pa kumbinsido na mag-commit at magtiwala, magkumpiyansa sa Panginoon. Come on, amen? Commit your trust to the Lord. Napunta ako sa ministry, ako lang mag-isa. Pero ngayon, ako lang mag-isa. Ngayon, 6 na kami. Kaya ko bang mag-produce na mag-isa? Kahit ikaw, mag-isa mo, di mo kaya mag-produce. Pero binigyan ako ng Diyos para makapag-produce ako. Ha? Now ngayon, mga kapatid, can you commit to the Lord? Are you going to give your trust to the Lord? Come on, amen? Ito, pakinggan niyo mga kapatid. Masarap magtiwala sa Panginoon. Alam mo, sabi ng Bible, minsan tinanong ng Panginoon sa mga disciples niya. Ano sabi ng Panginoon? Pakinggan niyo ito. Are you also go away? Alam niyo kung ano sagot ni Simon Peter? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Nakuha niyo? Tinanong ng Panginoon sila Are you also go away? Kasi nag-alisan na yung iba Pero anong sagot ni Pedro? Lord, to whom shall we go? Kanino kami pupunta? Bakit? Thou hast the words of eternal life. Amen? Thou hast the words of eternal life. Amen? Now, tanong, aalis din ba kayo? Ha?
maging yung mga mayayaman sa Biblia. Naghahanap sila sino yung makakapagbigay sa kanila ng buhay na walang hanggan. In Luke 10:25, sabi dito, and behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? Luke 18:18, and a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? Kilala ito mga to. Pero maganda yung sinabi ni Peter, Lord, thou hast the words of eternal life. To whom shall we go? Nakikinig kayo mga kapatid. Simula ngayon. Kaya alam nyo, ganda tong timing itong tema natin. Amen? Ang pinakamaganda, nagsisimula pa lang ang taon ng 2025. Simulan natin na ibigay yung trust natin, i-commit yung trust natin sa Diyos. Don't commit your trust to money or temporal things, but let us commit our trust to the Lord. Nakikinig tayo mga kapatid. Sabi ko nga, anong taon ako nakarating sa CSI? 1995. Ilang taon na akong biyaya ng Panginoon? Makinig. Brad, makinig kayo. Shh. Ilang taon na? 30 years in the ministry. By God's grace. 30 years in the ministry. Ito yung ginawa ng Diyos sa buhay ko. Walang sayang pag sa Diyos tayo natin i-commit yung kumpiyansa natin. Walang sayang. Ha? Now ngayon, are you going to commit your trust to the Lord? Tumayo tayo lahat. Come on. Let's come to the altar. At magsimula tayo na gumawa ng commitment sa Panginoon. Commit your trust to God. Commit your trust to the Lord. Come on. Walang pupunta ng CR. Walang pupunta kung saan. It's time to come to the altar and make a commitment to God. At sasabihin natin, Panginoon, I will put and I will commit my fully trust to you. Kapatid, wala nang ibang pinakamaganda na matutunan natin to commit our trust except the God of Job. Doon tayo mga kapatid. Believe me. Doon tayo matutong mag-commit at i-commit natin yung pagtitiwala natin sa Diyos. At sasabihin ko sa inyo, pwedeng gawin ng Diyos hanggang ngayon sa panahon natin yung ginawa niya kay Job. Linawin natin yung ating commitment sa Panginoon.
Dakilang Diyos na mapagpalad, makapangyarihan po sa lahat. O God of heaven, ito po yung pagkakataon na kami po yung lumalapit po sa inyo, Panginoon. Thank you sa napakagandang example, napakagandang testimony ni Job patungkol sa inyo, Panginoon. At sa pagkakataong ito, Panginoon, tulungan niyo rin po kami. Nakita namin yung commitment ni Job that he fully committed to trust you, O God. Na wala man lahat ng kanyang ari-arian. But what a blessing, O God. Dinoble niyo po lahat. At napakagandang pagpapala ang ibinigay niyo po sa kanya. Kaya I pray na yun po ang makita namin. Not only the blessing of God ang makita namin, kundi ang higit na malaga na makita namin, kayo po na Diyos namin, maaasahan sa kahit anong panahon, Panginoon. Maaasahan kahit anong problema, maaasahan namin kahit anong sakuna. Maasahan namin sa mga imposibleng bagay. O Diyos, salamat po. Pagpalain niyo po itong narinig po namin. At muling sapat ito na baon-baon namin for the whole week, Panginoon. Salamat po. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. All right. I hope we can shout amen. Amen.